Salamat. Saan ni Kevin sa kanilahad ang palad upang kamayan si Ivana bilang pasasalamat sa naging pagtanggap nito sa kanila sa hasyenda. Tinanggap naman ni Ivana ang palad nito, ngunit pinigilan ang sariling ngitian ito. You're welcome, Kevin. Lihim na nakadama na lungkot si Ivana. Tila lalo pang naging hungkag ang pakiramdam ng malingunan ng anak na kumaway at nginitian ng di nakikilalang ama. Nakita niya ang pagsili ng dimples ni Kevin nang gumanti ito ng ngiti sa kanilang anak. Maraming paraan, Sir Kev. Sa gitna na ng pagmamaneho ay suhestyon ni Mang Emil. Nasa malalim ng pag-iisip si Kevin habang binabaybay na ang sasakyan nila ang daan palabas ng villa. Paanong kamukhang kamukha niyang anak ni Ivana Mondragon? Kailangan natin makabalik sa Villa Ivana sa lalong madaling panahon, Mang Emil. Dama ni Kevin na may tinatago si Ivana Mondragon na gusto niyang alamin. Kamukha niyong anak ni Miss Ivana, Sir Kev. Bulalas na opinyon ni Trixie. Wala tong alam tungkol kay Ivana Villamor kaya tila lalong nabuo ang hinala ng binata. Nagkatinginan sina Mang Emil at Kevin at iisa ang hinala nila. Posible nga kayang iisang tao lang si Ivana Mondragon at Ivana Villamor? Tumanaw sa labas ng kotse si Kevin. Nasa kabaan pa sila ng daan palabas ng villa. Napakagaling magpanggap ng anak ni Don Silvestre kung gayon. Paanong ang dati niyang katulong ay anak ng isang bilyonaryo? Humugot ng malalim na hangin si Kevin. Ginugulo ang isipan niya ng imahe ng mag-ina. May posibilidad na anak niya rin si Kian? Maaari kang masagot ng pamilya ni Ivana. Saan ang driver ng binata? Natigilan si Kevin. Tama si Mang Emil. Sa Valenzuela tayo, Mang Emil. Nasa isang village na nakatira ang pamilya ni Ivana. Kung dati nasa isang apartment lang to nakatira, hindi na ngayon. Naging mas maayos na ang tinitirhan ng mga to, mas komportable at mas malaki kumpara sa dati. Naglaho man na parang wala si Ivana ngunit ang suporta niya sa pamilya ng dalaga ay nanatili. Sir Kevin? Bulalas ni Alexis na natuwa na mabungaran ng di inaasahang bisita. Nagtatrabaho na ang bunsong kapatid ni Ivana sa isa sa mga traveling agency niya. Ang Inay Rosa? Walang emosyon na tanong niya sa dalaga. Nakasanayan niya ring tawaging inay ang ina ni Ivana. Katamtaman ang laki ng visitors area ng 2-story type apartment na tirahan ng mga ito. Tiniyak ni Kevin na mas maayos ang kalagayan ng mga to kahit pa wala na si Ivana. Magandang gabi ho. Nagulat din ang ina ni Ivana sa biglaang pagpasyal ng binata. Tinungan lang to ni Kevin saka makahulugang tiningnan si Mang Emil na nakamasid lang. Inihatid muna nila si Trixie sa bahay nito upang wala tong malaman sa dahilan ng pagpunta nila dito. May paglilingkod po ba kami? Nagtatakang tanong ni Aling Rosa. Bihira kasing magawi sa lugar nila ang binatang pinagkakautangan nila ng loob. Anong balita kay Ivana? Walang pasakaling tanong ng binata. Mabilis rumihistro ang lungkot sa mga mata ng may edad na ina ni Ivana. Tsaka tumingin sa anak na si Alexis. Wala pa rin kaming balita, Sir Kev. Si Alexis ang sumagot. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang ate sa mga social media sites, ngunit tulad ng dati, nabigo sila. Kayo ho ba talaga ang tunay niyang mga magulang? Natigilan si Aling Rosa, saka kumunot ang noo. Natahimik si Alexis. Dama niya na may matutuklasan siya sa oras na yon. Nagtatanong ang mga mata na nakinig na lang. Gusto ko lang hong malaman, may kakambal ho bang anak ninyo? Nagtataka man umiling si Aling Rosa. Napapantastikohan sa inaasal ng CEO. Binalingan ni Kevin ang driver at tinanguan. Nilabas naman ito mula sa bulsa ang hawak na cellphone at ipinakita ang mga larawan nila ni Ivana Mondragon sa ina ni Ivana habang nasa hasyenda. Napaawang ang bibig ng matanda. Mabilis na nanubig ang mga mata. Si Ivana? Humaplo sa mga kamay ni Alexis sa likod ng ina. Naging speechless ang kapatid ni Ivana. Ang ate, saad ni Alexis habang nakatitig din sa mga larawan. Makahulugang nagkatinginan sina Mang Emil at Kevin. Kung gayon, nahanap na siya ni Silvestre. Lumuluhang saad ni Aling Rosa. Kaya pala, malamang nakikinig si Kevin. Hinayaan na kusang ilahad ng ina ni Ivana ang katotohanan sa pagkatao ng anak nito. Hindi tunay na anak ng kinikilalang ama nito ang dalaga. Kung anak ito ni Aling Rosa kay Don Silvestre na naging ka-live-in partner nito ilang dekada nang nakakalibas. Tama palang hinala ni Mang Emil, si Ivana Mondragon at si Ivana Villamor ay iisa. Umigting ang panga ni Kevin.
Anong klaseng laro ang gustong laruin ni Ivana? Bakit ayaw nitong magpakilala at si Kian? Posibleng ang anak niya ito. Pwede ko bang makita ang ate ko, Sir Kev? Ani Alexis. Naluluhang pakiusap nito. Tumango lang ang binata. Isasama kita sa Villa Ivana, Alexis. Salamat at tatagpuan mo na ang anak ko, Sir Kev. Mapapanatag ng kalooban ko. Tumango lang si Kevin. Hindi pa napapanahon upang ipaalam niya sa mga ito na bukod sa natagpuan niya ng dalaga ay may apo na rin ito. Titiyakin niyang sa muli nilang pagharap ni Ivana ay ito naman ang masusurpresa. Nanlalambot ang mga tuhod ni Ivana habang humahakbang papalapit sa katawan ng ama na wala ng buhay. Humigpit ang pagkakahawak niya sa braso ni Tristan. Ivana? Naglandas ang mga luha sa pisngi ni Ivana. Inihanda na siya ng ama sa pagpanaw nito, ngunit tila hindi niya napaghandaan ang damdamin na maaari palang mas masakit pa sa inaasahan niya. Tristan, sumabsob siya sa balikat ng pinsan. Masuyo siyang inakbayan nito. Magpakatatag ka. Tumango si Ivana. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Sa pagkawala ng ama, tila na ipasa na rin sa kanya ng tuluyan ang napakalaking responsibilidad sa mga naiwan nitong pag-aari. Dapat isa siyang matatag na mandragon. Pinahid ng dalaga ang mga luha, saka tinataga ng loob na nilapitan ng ama na payapa ng nakahimlay. Salamat sa lahat, Papa. Hindi kita bibiguin. Sa unang araw pa lang ng buro ni Don Silvestre, pinagluksanan ng buong vela ang kamatayan nito. Iniyakan ng lahat at dama ang matinding kalungkutan sa buong hasyenda. Nagsuot na itim na blusa si Ivana bilang pagluluksa. Pinaresan niya ito ng white off na jeans at nagsuot siya ng eyeglass upang maikubli ang namumugtong mga mata. Katabi ni Ivana ang anak na sa murang edad ay naiintindihan ng hindi na muli pang makakasama ang lolo 7 nito. Hindi rin umaalis sa tabi na mag-isa ni Tristan upang umalalay sa pinsan. Bumuhos ang pakikiramay nila mula sa alta sosyedad na kinabibinangan ng Don, mga kilalang tao at negosyante. May mangilan-ngilan mang kamag-anak na nakikilala na rin naman ni Ivana. Ramdam pagiging mabuting tao ng bilyonarya sa kabila ng yaman nito. Minahal siya ng buong bayan ng Zambales. Mang Temyong, magpahinga na ho kayo. Ilang araw na kayong walang maayos sa tulog, ani Ivana sa kapatas ng hasyenda. Umiling ang kapatas. Uuwi lang ho ako kapag kailangan. Kaya ko pa naman ho. Napabuntong hininga si Ivana. Humanga siya sa nakikitang labis na pagmamahal ng mga ito sa kanyang ama. Hinayaan niya ang mga itong pagsilbihan ng ama sa burol nito, ang mapaglingkuran nito hanggang sa huling sandali nito sa mansyon. Ginagap ni Tristan ang palad ng pinsan. Pinisil-pisil ang palad ng heredera bilang pagpapalakas ng loob. Dama kasi ni Tristan na pilit lang na nagpapakatatag si Ivana para sa anak nito at sa habilin ng tiyuhin. Eksenang nadatnan ni Kevin na hindi nagpapasabi na darating. Ang pagpanaw ng Don ay nakarating na rin sa kaalaman ni Camille at inaasahan na ni Ivana at Tristan na darating din ito anumang oras. Napatiimbagang si Kevin na makita ang magkakahawa kamay na sina Tristan at Ivana. Sinikap niyang pigilan ang sariling magselos at komprontahin si Ivana sa pagpapanggap nito. Nagdidilim man ang paningin niya dahil sa selos, nirespeto niya naman ang burol ni Don Silvestre kaya magtitimpi siya. Kahit pala tabunan ng perang pagkatao ni Ivana, nananatiling malandi pa rin ito. Naiinis na opinyon ng kabilang bahagi ng utak niya habang papalapit sa magka-holding hands na sina Ivana at Kevin. Tama ngang hula niya, may relasyon nga ang dalawa. Ano bang inaasahan niya? Isang prosti na magbabagong buhay? Pinaikot nga siya nito dahil sa pagpapanggap nitong hindi siya kilala. Condolence. Formal na iniabot ni Kevin ang kanang palad sa dalaga. Tinanggap naman to ni Ivana. Tila piniga ang damdamin ni Kevin nang maramdaman ang panlalamig ng palad nito. Napansin niya rin ang mga mata nitong namumugto. Mas sanay siyang nakangiti ito at kwela dati. Thanks, ani Ivana na napatitig sa gwapong mukha ng kaharap. Ngunit napatitig si Tristan sa kamay nilang dalawa kaya kusa nang bumitaw si Kevin. Damn, anang utak ni Kevin. Unti-unti na siyang nilalaman ng pagkairita. Mabuti na lang malambing na humawak sa kamay niya si Kian. Hello, Tito Kevin? Nabaling ang atensyon ni Kevin kay Kian. Napatitig siya sa munting mukha nito na tila replika niya. Humawak na ang munting palad nito sa kamay niya.
I'm sad. Lumabas si Kian at akmang iiyak na, kaya maagap na niyakap to ni Kevin. Magaan ang loob niya sa anak na Ivana. Makahulugang nagkatinginan sina Tristan at Ivana. Dapat matapang ka palagi kasi yun din ang gusto ng lolo Sevi mo. Masuyong inalo ni Kevin ang buhok ng hindi nakikilalang anak. Yes po. Nagpahid ito ng luha gamit ang likod ng palad. Dapat, brave ako always. Yaya, dalhin mo na sa silid niya si Kian. Utos ni Ivana sa yaya nito na tumalima naman. Halos ayaw pa nga bumitaw ni Kian sa hindi nakikilalang ama. Muli na naman itong niyakap ni Kevin. Tila ayaw na ring mawalay sa tabi niya ang munting Mondragon. Tila naging larawan sila ng isang pamilya. Bye, Tito Tristan. Humalik muna ito sa tito nito at sa ina saka sumama na sa yaya nito pabalik sa silid nito. Sinundan na lamang nila ito ng tanaw habang nasa bisig ng yaya nito. Humugot ng malalim na hangin si Ivana tsaka tiningnan si Kevin. Salamat ulit sa pagpunta, Kevin. Seryoso, matiim na tinitigan ni Kevin si Ivana. Sinong daddy ni Kian? Kumunot ang noon ni Ivana. Tiningnan ang paligid. Malayo naman sila sa karamihan at nasa di kalayuan ng coffin ng kanyang papa. Wala na siyang daddy. Malinaw namang sinabi ni Senyora Ivana dati. Saba ni Tristan na ginagap ang kanang palad ng pinsan. Umigting ang panga ni Kevin. Masyadong pakialamero ang bodyguard nito. Isa nga ito marahil sa mga lalaki ni Ivana. Dahil likas naman sa pagkatao ng kaharap na malandi ito noon pa man. Ganun ba? Madilim ang mukha na saad ng binata. Iniiwasan ni Kevin na mapatingin sa magkahawak na kamay ng dalawa. Bilang respeto sa burol ni Don Sevi ay isinantabi niya muna ang pakay niya kay Ivana na komprontahin ito. Ipapahanda ko ang master's bedroom para makapagpahinga ka na, saad ni Ivana upang makaiwas sa makahulugang mga titig ni Kevin. May kakaiba sa mga tingin nito at bago pa siya kabahan lumayo na siya rito at tinarap ang mga bumisita sa ama. Palihim na nagpupuyos ang kalooban ni Kevin habang pinagmamasdan sina Ivana at Tristan. Ginagawa siyang tanga ni Ivana. Bakit kailangan itong magpanggap na hindi siya nito nakilala at nakasama man lamang noon? At dumagdag pa sa paggulo ng dugo niya ang pagdikit-dikit dito ng bodyguard nito na parang linta. Babakuran ba talaga nito ang boss nito 24/7? Umupo na si Kevin sa di kalayuan kung saan natatanaw ang heredera at pilit ikinakalma ang sarili. Nakontento na lang ang binata. Natahimik na nagmamasid sa mga taong naglalabas-masok sa maluwang na veranda ng mansyon. Dama niya ang lungkot ni Ivana. Kaya pala nawala tong parang bula ay dahil nahanap na ito ng tunay nitong ama. Habang siya ay binabalot ng lungkot dahil sa pagkawala nito. Ilang taon ding naging palaisipan sa kanya ang pagkawala nito. Napapamura sa isip si Kevin. Ang tagal niyang iniisip kung nasaan na ito, habang ang dalaga pala ay masayang namumuhay na kapiling ang tunay nitong ama. Namumuhay ng marangya at masaya, ngunit pagdaka, lihim at sarkastikong napangiti si Kevin. Oo nga pala, mukhang pera si Ivana, sabik sa karangyaan. Otomatikong lumingon sa kanya ang heredera. Nagkasalubungan sila ng mga tingin. Kung pwede nilang tunawin to sa pamamagitan ng mga titig ay ginawa na ni Kevin. Ilang minuto ding napagkit ang tingin nila sa isa't isa, saka ito umiwas at ibinaling sa ibang atensyon. Sinundan niya ng tingin ang tinitingnan nitong bisita na papalapit na nasa bungad na malaking pinto ng mansyon, si Camille Montefalcon. Seryoso, matiim, at nanonood ang mga titig ni Ivana sa paparating na si Camille. Umiimbay ang balakang nito, modelong-modelo kung gumalaw. Maganda, sexy at sophisticada. Sinulya pa ni Ivana sa Tristan, mas naging alerto ang pinsan maging ang mga kasama nitong bodyguard. Kilalang kilala nila ang pagkatao ni Camille, maliban sa pagiging plastic ang pag-uugali ay traidor ito. Kasama nito ang personal assistant nito na si Ayesha, driver at 2 personal bodyguard. Damang-dama ni Ivana ang pakikiramay nito ay tila formality at hindi pakikisimpatya. Condolence, cousin? Yumakap din ito at nagpahid ng peking luha. Nakilala din kita sa wakas. Salamat.
Mas malamig pa sa yelong sagot ng heredera. Napasulyap si Ivana sa kinaroroonan ni Kevin. Mataman lang tong nakamasid. Bahagya lang tong sinulyapan ni Camille saka sumilip sa coffin ni Don Silvestre. Nagkatinginan sina Tristan at si Ivana. Parang gustong hilahin ni Ivana ang modelo papalabas ng mansyon dahil sa kaplastika nito. Daman niya ang mga titig ng mga kasama nito sa kabuuan niya. Kung tutuusin, kaya niya ipadampot sa mga bodyguard niya ang mga ito at ipatapon sa labas ng villa. Alam ng dalaga na tila namamangha ang mga ito dahil bukod sa pagiging bilyonarya, mas maganda at charming siya kumpara kay Camille. Napakaganda ng pinsan mo, Camille. Kaya naman pala nahuhumaling si Mr. CEO. Pabulong na saan ni Ayesha. Pinandilatan to ni Camille. Ang galong papuri hindi niya matatanggap. Ayaw niyang malamangan. Shut up! May diin nitong sagot. Lalong nakadama ng Ines sa pinsan si Camille na makita ang katabi na to ni Kevin. Mag-business partner na ang Mondragon at Martinez ayon sa news at karibal ang turing niya sa lahat ng magandang babaeng dumidikit kay Kevin. At tila nananadya pa si Ivana dahil magiliw to sa binata. Sumilay ang peking ngiti sa labi ni Camille saka nilapitan sina Kevin at Ivana na nag-uusap. Gustong ipinagtaas ng kilay ng modelo na mapansing napapalibutan ang heredera ng bodyguard. Dinig pa ng pinsan niyang politiko ng Pilipinas. Hi babe, batil ni Camille sa binata na hindi niya man lang mabasa ang emosyon. Seryosong tinanguan lang ni Kevin ang dalaga na tila simpleng kakilala lang ito na palihim na ipinagpuputok ng kalooban ni Camille. Lihim na napangiti si Ivana. Ganyan nga, mamatay ka sa inis. Ramdam niya na naiirita na ito dahil sa malamig na pakikitungo ni Kevin. Pasimpleng sinipat ni Ivana ang kabuuan ng pinsan, sopistikadang kriminal. Kaya magpapatay dahil sa selos? Pupunta ka pala dito, bakit hindi mo na lang ako sinabay? Ani Camille kay Kevin sa malambing na tono. Hindi ko alam na pupunta ka, sagot ni Kevin, na bahagyang sinulyapan si Ivana na kausap na si Tristan. Hindi niya maiwasang di makaramdam ng inis sa nakikitang closeness ng dalawa. Tama ang hinala niya, may relasyon ng dalawa. Tinignan ni Camille ang pinagmamasdan ni Kevin, saka sarkastikong napangiti. Well, magkasundo talaga sila. Pareho silang misteryoso, opinyon ni Camille. Nagdilem ang mukha ni Kevin. Muling pinaalala lang ni Camille na pinaiikot lang siya ni Ivana dahil sa pagpapanggap na hindi siya kilala. Bagay nga sila. Turan ni Kevin na naiinis dahil nakita niya kung paanong akbayan ni Tristan si Ivana habang nakikipag-usap sa mga bumibisita sa burol ng ama. Natigilan si Camille at nagkibit balikat na tumayo. Bagay silang magsama, parehong Mondragon mag-isip, magpinsan nga. Nakataas ang kilay na inirapan si Tristan na nakatayo sa tabi ni Ivana. May bahid ng inis sa tinig ni Camille. Tumalikod si Camille para tumunguhin ang comfort room habang naiwan si Kevin na natitigilan. Magpinsan sina Ivana at Tristan? Bumuhos ang emosyon nang ihatid sa huling hantungan si Don Silvestre. Buong bahay ang nagluksa at lumuha. Hindi matatawarang utang na loob para sa nag-iisang Don Silvestre Mondragon. Mahusay na negosyante, boss at pinaka-down-to-earth na bilyonaryo sa bayan ng Zambales. Minahal ng taong bayan. Ang pagiging pilantropo ng Don ay tumatak sa gitna ng mahihirap na kababayan ni Don Silvestre. Bukod tangi. Nanatiling kalmado si Ivana sa kabila ng pagluha. Tanging si Kian ang yumakap sa ataol ng lolo nito at nagpalahaw ng iyak habang nakaalalay si Ivana sa anak. Kian! Lumapit na si Kevin sa mag-ina. Hindi niya maintindihan ang sarili kung ba't tila pinipiga ang damdamin niya sa nakikitang paghihinagpis ng anak ni Ivana. Nang makita naman ni Kian ang hindi nakikilalang ama, mabilis tong yumakap sa binata. Inalo naman to ni Kevin, pinatahan at kumalma naman. Parang yung pahid ng luha ni Ivana, sinisikap niyang magpakatatag. Napakaikli ng mga taong pinagsamahan nila ng kanyang ama, ngunit ipinadama ni Don Sevi sa kanya ang pagmamahal nito bilang magulang na hindi niya naranasan sa kinagisnang pamilya. Lahat ng ari-arian, maging pinahuling sentimo ng pera nito sa bangko, ay ipinamana sa kanya ng ama. Ang mansyon at hasyenda ay nasa pangalan na ni Kian. Ginagap ni Tristan ang palad ni Ivana.
Napatingin dito si Kevin ngunit wala na siyang makapang selos man lamang. Ngunit tila naiinggit siyang hindi man lang niya ito nadamayan. Ang mayakap at comfort sa panahong nagdadalamhati si Ivana. Sinantabi niya muna ang galit sa heredera. Hindi ito ang tamang oras. Napataas ang kilay ni Camille na naroon din at nakabasin. Wala siyang panahon makisabay sa drama ng pinsan. Wala naman siyang matanggap na mamanahin mula sa namayapang tiyuhin. Ang kanyang mama na kasalukuyang naninirahan sa Espanya ay hindi man lamang nag-abalang pumunta sa burol ng kapatid nito, kundi nagpadala na lamang ng mamahaling alak. Ipokrita, gigil na himutok ni Camille habang nakakita ang mag-ina. Bukod sa pagiging maganda, napakaswerte ni Ivana dahil nag-iisang tagapagmana ni Don Silvestre. Natigilan si Camille at saka napaisip. May anak pala si Ivana. Kung gayon, sinong ama? Anang kabilang bahagi ng utak ni Camille. Napaawang ang bibig ni Camille nang matitigan ang mukha ni Kian. Bakit di nakahawig ni Kevin? Pero baka nagkataon lang tulad ng pagkakahawig ni Ivana Villamor kay Ivana Mondragon. Mukha palang katulong ang pinsan niya. Gusto niyang irapan ng heredera pero kailangan niyang makipagplastikan.